Isang Batanggenyong walang takot. Walang inuurungan. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Na kung saan mga kababayan, mismong inamin di umano ni Pastor Apollo C. Quiboloy na siya ang may-ari ng SMNI mga kababayan. Kung matatandaan nyo, di ba naging mainit na usapin dati 1 year ago mga kababayan, yung pagwa-walkout ni Kuya Mike Abe dito sa mismong show nitong si Kuya Mike Abe na nasa SMNI mga kababayan. Ngayon, natanong dito si Pastor Apollo C. Quiboloy kung ano yung masasabi niya kaya Kuya Mike Abe. At dito mga kababayan, mismong tahasang sinabi 1 year ago ni Pastor Apollo C. Quiboloy, ano po, na kanya talaga yung SMNI. Mga kababayan, di ba itinatanggi sa Congress yan, no? Nagkaroon ng hearing mga kababayan sa Kamara patungkol po sa tunay na may-ari mga kababayan ng SMNI at patungkol doon sa usaping prangkisa. At dahil doon sa hearing na yun mga kababayan, sa usaping yon, di ba itinatanggi ng mga abogado itong SMNI na hindi kay Pastor Apollo C. Quiboloy mga kababayan yung SMNI. So ngayon, ito pakinggan po natin. Ito nga nakita nating video 1 year ago to mga kababayan. Ano po dun sa usapin ng pagwa-walkout ni Kuya Mike Abe dahil nagbitaw ng salita dito etong si Pastor Apollo C. Quiboloy. So ito i-play na po natin. Opinion po niya yun. Programa niya, dapat opinion niya po yun. Matagal na po ako Opinion po niya yun. Programa niya, dapat opinion niya po yun. Matagal na po ako nakasubaybay sa programa ni Sir Mike. Pati ako nasaktan sa sinabi niyo po. Mel Mantilla Mero, sabi mo, Pastor, mukhang pinahiya mo si Sir Mike sa TV. Opinion po niya yon. Ako may opinion din ako eh. Totoo. Sinabi niya, na kasi kahapon, iningi na yung aking opinion about the SONA. Sinabi ko na, di ba? Inulit nila kanina sa usaping bayan. Ano ang comment ni Mike Abe? Sabi niya, hindi naman natin maatas yan sa isang tao lang. Kung yan, babanggitin niya lahat. Hindi matatapos yan ng 3 oras. Sinong pinatot sa dahan niya doon? Ako. Ako yung nag-comment eh. Ako ang una niyang pinahiya sa TV. Ako nakikinig lang. Nakita ba ninyo ako nakikialam sa mga programa ng SMNI? Nakikialam ba ako sa usaping bayan? Pero pinahiya mo ako sa TV sa aking mga comments na opinion ko, sinalungat mo at isa kang correspondent ng SMNI, talagang sasagutin kita public din eh. Hindi kita babastusin, sasagutin lang kita. Sinabi mo dito, opinion niya yon. Ano yung sabi niya dito mga kababayan? Ulitin natin. Una niyang pinahiya sa TV. Ako nakikinig lang. Nakita ba ninyo ako nakikialam sa mga programa ng SMNI? Nakikialam ba ako sa usaping bayan? Pero pinahiya mo ako sa TV sa aking mga comments na opinion ko. Sinalungat mo at isa kang correspondent ng SMNI, talagang sasagutin kita public din eh. Hindi kita babastusin, sasagutin lang kita. Sinabi mo dito, opinion niya yon. Ako, opinion ko rin yun. Di ba? Programa niya, sabi mo, dapat opinion niya po yun. Programa niya yon. Istasyon ko yan. Di ba sinabi niya, istasyon ko yan. Ibig sabihin, kinlaim niya na kanya yung SMNI. Maliwanag mga kababayan ha. Yan yung una niyang sinabi. Istasyon ko yan. Diba mga kababayan, ito nga yung mga sabi ng mga comment ng tao. Calling Philippine Congress. Inamin ni Pastor Apollo C. Quiboloy na kanya talaga ang SMNI. Sabi pa nung isa nag-comment, tingnan ninyo, inamin niya na siya ang may-ari ng SMNI. Anong inaantay ng Kongreso? Sabina na yan. Diba mga kababayan, mismong ipinagsigawan niya yan. Inaano-ano mo, aking istasyon yan. Diba, ibig sabihin, kinlaim niya na kanya yung SMNI. Mga kababayan, ano yon? After 1 year, nagbago agad yung may-ari? Pagpatuloy
pagpatuloy pa natin. Nagpo-programa lang siya sa estasyon ko. Kailangan igalang niya unang-una ako. At ang Sabi pa niya, nagpuprograma lang siya sa istasyon ko. Kailangang igalang niya unang-una ako. Bakit siya igagalang? Kasi nga, istasyon niya yung pinagtatrabahuan ni Kuya Mike Abe. Mga kababayan, nung that time na nag-walk out, itong si Kuya Mike Abe. Kasi nga, hindi sila nagkaunawaan dun sa mga opinion, mga kababayan. Maliwanag. Padalawang beses niyang binanggit na siya talaga ang may-ari ng SMNI. Istasyon niya talaga ang SMNI, mga kababayan. Kala ko ba hindi kay Pastor Apollo C. Kibuloy yan? Ba't sinasabi ni Pastor kahit dati pa na istasyon niya yung SMNI? Diba? So ngayon ipagpatuloy pa natin. opinion ko. Kung meron man siyang opinion na sarili niya, huwag niyang salungatin ng chairman niya. Kasi hindi naman pagkakampi-kampi kung kanino itong opinion ko. Hindi naman ako binabayaran sa opinion ko eh. Pag may opinion ako, hindi ako binabayaran sa opinion ko. Ang opinion ko is always for nation building. It is always for the interest of the nation. Opinion niya yun, sabi mo. Ako pala, wala akong opinion. Sabi mo, programa niya yun. Estasyon ko yun. Sabi ni Pastor Apollo C. Kibuloy doon sa nag-comment, sabi mo, programa ni Mike Abe yun, pero istasyon ko yun. Paulit-ulit niyang sinasabi na kanya yung SMNI, mga kababayan. Bakit itinatanggi nyo pag usaping prangkisa, sinasabi nyo hindi kay Pastor? Maliwanag naman, mga kababayan, na ilang beses sinabi ni Pastor dito na kanya talaga yung SMNI. At saka chairman niya. Chairman siya nitong si Kuya Mike Abe. Maliwanag naman na hindi niya itinatanggi na hindi niya pagmamay-ari yung SMNI. Pero yung mga sinabi ni Pastor dito taliwas dun sa sinasabi ng kanyang mga abogado dun sa Congress hearing nung ginigisa ang SMNI, mga kababayan, dun sa usaping prangkisa at dun sa may mga red tagging pa nga, mga kababayan, at saka may mga fake news pa. So ngayon, maliwanag naman na mismong nilinaw ni Pastor Apollo C. Kibuloy na siya yung may-ari ng ng SMNI. Ano yan, demokrasya? Sabi dito, tapos ayaw aminin ng mga tao niya na siya pala ang may-ari. Pero mismo yung may-ari ang umaamin na kanyang SMNI. Sino yung paniniwalaan natin? Yung mga tao niya o yung may-ari? Siyempre yung may-ari. Anyway, pagpatuloy pa natin. Opinion. Sabi mo, programa niya yun. Estasyon ko yun. Matagal na po ako nakasubay sa programa ni Sir Mike. Ako rin. Mayroon ba kayong narinig sa akin? Na nakasubaybay din ako? Lalo na ako nakasubaybay. Pero pag nagkamali kayo riyan, at para mo napansin kong hindi na kayo objective, talagang nandyan ako. Hindi nyo pwedeng gamitin ng SMNI para sa sarili ninyong opinion na hindi na objective. Hindi pwede sa SMNI yun. Sabi mo, nasaktan, pati ako nasaktan sa sinabi niyo po. Bakit ka masasaktan? Public dialogue yun. Hindi naman personal yung sa akin. Totoo. Kinorek ko siya sa sinabi niya na ito ang mali niya. Sabi niya, huwag nating iatas sa isang tao ang lahat ng ito. Mali ka doon. Ang presidente nakaatas lahat sa kanyang balikat ang lahat ng problema ng bansa. Peace and order number 1. Insurgency number 1. CPP-NPA, NDF, drug problem. Yung tiwali, tulad ng sinabi ni Senator Amy Marcos, nakasalalay yun sa kanya. Mali ka doon, Mike Abe, na hindi natin pwedeng iata sa isang tao. Bakit? Isang tao ba lang itong ordinaryo? Isang tao yan na binoto ng 31 million at siya'y ginawang presidente para harapin ang lahat ng problemang ito, Mike Abe. Matagal tayong magkaibigan. Correspondent ka dyan. Matagal ka na riyan. Hindi ako nakikialam sa mga sinasabi mo. Basta matuwid. Pero sinasabi mong nandiyan naman ang Armed Forces of the Philippines para sa insurgency, CPP-NP, NDF. Gagalaw ba yan kung walang maliwanag na utos ang ating Pangulo? Kasi siya ang Commander-in-Chief. Gagawa ba yung pulis? Sabi dito ni Darling in the France, pera-pera na lang, pera-pera na lang tayo, magkano bigayan dyan? Magkano ba ibibigay mo sa akin para makwenta natin dito kahit on live?
Magkano ba ibibigay mo? Bigyan mo muna ako ng pera bago ko sabihin sa'yo kung magkano yung ibibigay mo. Alam nyo, ang hirap sa inyo mga DDS, laos na. Yung mga DDS na supporter na katulad nyo, hindi ko naman nilalahat. Yung mga katulad nyo na puro pera-pera, magkano bayad. Siguro may idea kayo kung sino yung binabayaran. Kaya kapag may napanood kayo na against Duterte, sinasabi ninyong bayaran. Siguro may mga kakilala kayo ng mga banatae or mga Duterte sa supporter vlogger na mga binayaran. Kaya may idea kayo. Ang hirap sa inyo mga kababayan, do sa iba, do sa mga supporter nung kabila, pagka against sa kanila yung sinasabi, bayaran. Pero kapag mali na yung sinasabi pero pabor sa kanila, okay lang. Diba? Saan nga nagkatala mga kababayan? Doon sa drug war, sa Davao, marami na agad ang binawian ng buhay. Tapos, di umano mga kababayan, base doon sa ginawa nating reaction, video nung nakaraan, kahina-hinala pa. Pero hindi naman sinasabi na talagang ganun nga yung ginawa sa kanila. Pero alam nyo yung komento ng mga DDS supporter, okay lang yan. Ang galing talaga, ang galing. Pero pag sa kanilang pamilya nangyari yon, sasabihin nila, inosente naman yung kapatid ko, lintik na gobyerno yan. Isisisi sa gobyerno. Alam niyo, ang hirap sa inyo, ang babaw ng utak nyo eh. Sorry for the words ha. Ang babaw ng utak nyo, ang babaw nyo mag-isip. Kasi yung mga napapanood nyo minsan, mabababaw lang yung paliwanag, mabababaw lang yung sinasabi. Ano po, saan ka ba naman nagkatala? Sasabihin ng isang vlogger na sinusuportahan nila, pinapanood nila, sasabihin na kapag ka daw yung tsa-tsa na ipasa sa kamera at talagang napurbahan at naipatupad na sa Pilipinas, pag may isang tao daw na sumulpot, mawawala daw. Hindi naman nila tinukoy kung sino yung tao na yon. Diba mga kababayan? So anyway, pagpatuloy pa natin. Hindi yan yung topic natin eh. Punta tayo dito kay Kibuloy uli. Kung hindi sila backup ng presidente, pati yung PDEA, gagawa ba yan kung hindi maliwanag ang mga utos ng ating Pangulo? Ang template natin sa Pangulong Duterte, maliwanag ang kanyang utos sa kanyang mga ahensya. Kaya malakas ang loob nilang sumugpo. Huwag mong sabihin na ihatas na lang natin sa armed forces yan. Ang tanong nga, dun ba sa illegal drugs nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ilan ba yung drug lord na binawian ng buhay doon? Meron ba? Hindi mga kababayan, ito tanong lang. Comment below nga, press 1 nga kayo kung may nakita kayo na drug lord mga kababayan na binawian ng buhay nung panahon ni dating Pangulong Duterte nung nangako siya na lilinisin niya ang Pilipinas sa ipinagbabawal na gamot ng 3 to 6 months mga kababayan. Meron bang drug lord na namatay? Presto naman mga kababayan kung wala kayong nakita. at ang tanging nakita nyo lamang ay yung mga kababayan nating Pilipino na katulad nating pobre na kung saan basta na lamang po bumubulagta sa mga karsada dyan kasi nga yun yung malimit na madali mga kababayan. So comment below nga, press 2 kung wala, press 1 kung meron kayo nakitang drug lord. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Inaalis mo ang kapangyarihan ng Pangulo eh. Ginagawa mo siyang ordinaryong tao eh. Hindi pwedeng comment na ganun. Kaya sinabi ko sa iyo, linawin natin ito, mali ka doon. Public dialogue ito. Pinahiya mo ako sa una kong sinabi na para bang sinasabi mo na mali yung sinabi ko na kailangan sabihin ng Pangulo yun para marinig naman natin at magkaroon ng contentment ang puso natin na ang ating Pangulo ay matapang na humarap sa mga problemang ito. Hindi mo pinagtatanggol ang Pangulo, pinaplatter mo siya eh. Ako nagtatanggol ako sa Pangulo. Huwag mong alisin ang kapangyarihan ng Pangulo. Inaalis mo eh. Huwag nating iatas sa balikat ng isang tao lang. Isang tao lang ba yan, ordinaryong katulad? Sabi ni Parin Jigs, 40 years hindi nalutas ang droga sa Davao. Kaya nga nakakagulantang mga kababayan nung nag-announce etong si Mayor Basti Duterte, akala natin peaceful na ang Davao eh. Akala natin wala nang ipinagbabawal na gamot. Kasi nga, ang namumuno doon ng mga Duterte, hindi lang naman isa eh. Mga kababayan, may mga namumunong mga Duterte doon, actually dalawa pa nga.
ano po, mayor, congressman, tapos VP, mga kababayan, kung titingnan natin, dapat napakalinis na ng Davao, pero nakakagulanta nga, nung nag-announce, ang dami pa palang naitumba. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tulad mo? Hindi. Inatasan yan, may kapangyarihan yan. Lahat ng kapangyarihan as Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at mga law enforcement agencies, pati na ang local government, nasa kanyang pamamahala at kamay at kapangyarihan. Makapangyarihan ng Pangulo, pag nagsalita yan, talagang yan ay gaganapin. Tulad. Diba sabi niya pa dito nung nung naluklok itong si PBBM, siguro mag-iisang taon, mga kababayan, sabi niya dito ipinagtatanggol niya ang Pangulo, pero sila yung kalaban ngayon or lumalaban ngayon sa ating presidente. Kaya nga mga kababayan, lagi niyong tandaan kung sino yung tao na nagsasalita, let's say kahit sabihin natin na kaibigan ninyo, nagsasalita sa inyo ng matatamis na salita, yan yung may itinatagong lihim na galit sa inyo. Or di kaya naman, malaki ang posibilidad na in the future, yan yung makalaban ninyo or matindi na maging kalaban ninyo. Kaya nga, sabi nung iba, lalo na nung matatanda, matakot kayo sa tao na laging nakangiti sa inyo. Dahil yan, hindi nyo alam kung ano yung iniisip niyan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Example ko sa iyo. Yung kapa, namamayagpag ang kapa dito. Walang makasugpo sa kanila dahil para ring droga yun eh. Pero illegal. Binanggit ko sa Pangulo. Ano masasabi mo rito? Pinaraid niya. Kino ang kapangyarihan ng Pangulo? Huwag ninyong hayaan na ako pang gagawa sa sinabi kong order sa inyo. Kumilos ngayon ng NBI, kumilos ang pulis, kumilos ang DILG. Hinabol yun lahat. Sugpo ang illegal na gawain. Ganyan ka makapangyarihan ng Pangulo. Yun ang hinihintay ng taong bayan. Kasi ang salita ng Pangulo parang salita ng harian, makapangyarihan. Pag sinabi niyang itong NTF-ELCAC, ipagpapatuloy natin, palalakasin natin. Itong insurgency, haharapin ko yan. Lahat, itong CPP and drug. Naku, ang power nun, babakapin yun sa armed forces at saka sa law enforcement agencies. Doon kita sinalungat. Public dialogue to. Natalo ka sa debate, binastos mo ako eh. Sariling istasyon ko, babastusin mo ako, broadcaster ka lang. Kita nyo ang sabi niya kay Kuya Mike Abe, sariling istasyon ko, babastusin mo ako, broadcaster ka lang. Maliwanag mga kababayan, maliwanag na kanya talaga yung SMNI. Ang nakakapagtaka nga, kahit yung mga kababayan nating Pilipino nagtaka kasi ang alam nila, mga kababayan, si Pastor Apollo C. Quiboloy talaga yung may-ari ng SMNI. Ano po, kaya nagulantang sila nung sinabi nung mga tauhan or mga abogado ni Pastor Apollo C. Quiboloy na hindi pagmamay-ari ni Pastor yung SMNI. Diba kaya nga sinasabi nung ibang netizen, ano yun, nung panahon na iniimbestigahan na biglang hindi niya pagmamay-ari, pero nung hindi na iimbestigahan at hindi napapansin mga kababayan ng gobyerno, hindi niya pagmamay-ari niya. Diba? Tapos ngayon, ang ipinangriribat nila sa lahat ng mga isyu na ibinabato, dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy at saka sa mga Duterte, meron daw full buron video. Ikaw ba naman mga kababayan, let's say sabihin natin, meron kang kinagagalitan, ano po, or galit na galit ka sa isang public servant sa ating gobyerno, mga kababayan, at may hawak kang matinding ebidensya, maraming paraan para ilabas mo agad yan. Hindi mo na kailangan pang magbigay ka ng date na June, July, August, September, etc. Mga kababayan, hindi mo na kailangan yon. Kung talagang may hawak ka, or ibinibigay na sa'yo nung may hawak ng video at sinasabi sa'yo ilabas mo na para masira mo yung kinagagalitan mong tao, ang gagawin mo, wala ka ng pero-pero dyan. Gagawa ka ng isang paraan para mailabas yun na kung saan hindi mapapag-abutan yung pangalan mo kung talaga na may pinangahawakan ka. Pero kung wala kang pinangahawakan mga kababayan, anong gagawin mo? Siyempre, paiinitin mo lang siya sa publiko at kapag ka nakakita ka ng perfect timing mga kababayan para bitawan yung issue ng pulburon or may matinding issue na malaki ang posibilidad na matabunan yung pulburon na mapasukan mo mga kababayan, dun mo nabibitawan yung pulburon issue
at magpo-focus ka dun sa isang issue na kung saan yun yung mas mapapag-usapan at mabubus yung atensyon ng mga manonood mo sa'yo. Ano po? Ganun yun mga kababayan. Kaya nga, biruin nyo ha, saan ka ba naman nagkatala? Napakatagal na ng pulburon isyong yan. Hanggang ngayon, di pa nila inilalabas. Ano yung sinabi ni Maharlika nung una? Hindi, pinapanood sa kanya pero hindi daw niya pinanood. Hindi daw niya nakita yung video, mga kababayan, pero nakakasigurado daw siyang may video. Ngayon, binawi niya ulit mga kababayan. Ang sabi niya, ay napanood ko na pala yung video, in-screen na share sa akin nung may hawak ng video at grabe na-shock ako doon sa napanood ko. Diba mga kababayan, kung iisipin nyo ha, nilalaro lang yung isipan nyo, di nyo alam? Nilalaro lang kayo ni Maharlika para nga naman hindi bumagsak yung kanyang engagement at nakabantay pa rin yung kanyang mga supporter at manonood dun sa pulburon issue. Hindi nyo ba napapansin, pag bumababa yung kanyang engagement, yung kanyang viewership mga kababayan, anong ginagawa niya? Pulburon issue. Pagka mataas na ulit mga kababayan, ano yung ginagawa ni Maharlika? Tinitira niya yung mga nasa gobyerno. Ngayon, pagka nainip na ulit yung mga tao, anong gagawin niya? Pulburon issue na naman. Diba? Eh, dyan pa daw ilalabas. Ano yan? Maghahanap pa kayo. Hahanap pa kayo ng kamukha ni PBBM na pwedeng bumatak mga kababayan sa kanyo bidyuhan. May tinatawag tayo na authenticity. Ano po, na kung saan kailangan patunayan ng tao, lumabas yung tao na may hawak ng video, patunayan niya na si PBBM talaga yon. Ngayon mga kababayan, kung hindi mapapatunayan ng tao na yon na si PBBM talaga yung sinasabi na bumabatak na nando doon sa video, mahirap patunayan na si PBBM yan. Yung sinasabi ni Atty. Harry Roque na court of public, mga kababayan, matalino na ang mga tao ngayon eh. Pag nakita ng tao yan at nakahina-hinala yung video at sinasabi na, parang kamukha lang ni PBBM to hindi kami naniniwala dito. Alam nyo kasi mga kababayan, akala nyo yung court of public lang. Akala nyo yung mga Pilipino ngayon, tanga. Mga kababayan, hindi na po tanga mga Pilipino ngayon. Mas matalino pa, ang mga Pilipino ngayon doon sa mga tao na may posisyon sa gobyerno. Diba? So, sabi dito, ang hirap i-edit, grabe. Kaya nga inaabot ng matagal eh. Kita nyo ba? Ang tagal na nila buhat nung inilabas yung pulburon issue na yan, mag-iisang taon na ata. Hanggang ngayon, di pa lumalabas. Anyway, mga kababayan, pagpatuloy pa natin. Kahit 15 years ka pa riyan, binagsakan mo ako ng microphone sa sarili kong istasyon, kahit sariling programa mo yan. Magkakaprograma ka ba riyan kung hindi kita papayagan? Oh. Sa katapusan ng iyong mga sinasabi noong mga unang panahon, di ba? Salamat, Chairman. Salamat sa pagtitiwalang binigay mo sa amin. May pagtitiwala ako na kayo gawin ninyo ang tama. At mag-comment kayo ng tama at huwag ninyong ilihis ang mga tao sa komentong tama. Hindi tama yung sinabi mong huwag nating ihatas sa balikat ng isang tao. Pinaplatter mo ang presidente? Hindi ordinaryong tao ang presidente. Makapangyarihan yan. Kung anong salita niyan, talagang tutuparin ng lahat. Ay, kaya Conrado Garcia, ine-edit pa daw yung video. Kaya nga, tagal lumabas, mag-iisang taon na. Mga kababayan, kung kayo nga may pinangahawakang video dyan, galit na galit kayo doon sa Pangulo ng Pilipinas. Anong gagawin mo? Ilalabas ko na to para mawala ka na at mawala na yung galit ko kasi hindi na kita nakikita bilang Pangulo ng Pilipinas. Bakit kahit sobra na yung galit ni Maharlika na halos atakihin na, hindi niya mailabas yung video? Kasi nga, wala. Eto mga didisit na ito, hindi ko alam kung saan patungo yung kanilang pakikipaglaban. So anyway, pagpatuloy pa natin. Ganon ang gusto nating marinig sa kanya. Tulad ng kapatid niya, si Jaime. Magalit ka na, Bongbong. Kasuhan mo ng mga taong ito, itong mga lawless na to. Itong mga smugglers na to, nagpapahirap sa taong bayan. Ganon. So ngayon mga kababayan, cut na natin dyan. Maliwanag naman po, mga kababayan, na mismong inamin ni Pastor Apollo C. Buloy na siya yung may-ari nung istasyon na SMNI. Ano po, hindi nila pwedeng itanggi kasi si Pastor yung nagsasalita dyan. Baka sabihin nila, mga kababayan, ine-edit mo lang yan para makakita lang na... So anyway, mga kababayan, maliwanag naman po, sinasabi
ni Pastor dyan na kanya talaga yung SMNI. Hindi pwedeng itanggihan mga kababayan ni Pastor. Ano po, kasi unang-una mga kababayan, sa kanya mismo nang galing yung mga salitang yan. Na siya ang may-ari ng SMNI, taliwas dun sa sinasabi ng kanya mga abogado, mga kababayan na nagtatanggol sa Congress. So ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang topic mga kababayan. Patungkol pa rin po ito kay Pastor. Mga kababayan, eto, na kung saan mismong si dating Pangulong Duterte mga kababayan, yung nagbigay ng payo. Galing po itong balitang ito sa News 5 Everywhere mga kababayan. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagbigay ng payo kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasi sabi dito mga kababayan, highlights ko lang para makita ninyo. Sabi po dito, pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Kingdom of Jesus Christ KOGC founder Pastor Apollo Quiboloy na magpahuli kasunod ng mga inihayang sabina ng Senado at Kamara. Nagbabala ang dalawang kapulungan na ipapasight in contempt ang pastor kung hindi ito sisipot sa kanilang mga pagdinig. Sinagot din ni Duterte ang akusasyon ng isang testigo na kumuha siya at ang kanyang anak na si BP Inday Sara Duterte ng mga armas mula kay Glory Mountain or mula sa Glory Mountain ni Quiboloy mga kababayan. Ngayon, ito daw yung sabi ni Duterte, ako ang supplier ng firearms dito, hindi ako nanghihingi, ani ni Duterte mga kababayan. So ngayon, ito pakinggan po natin yung mismo opinyon ni dating Pangulong Duterte na kung saan pinapasuko niya di umano etong kanyang kaibigan na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ano po, so ito i-play na po natin. Ako ang supplier ng firearm dito, hindi ako nanghihingi. Matagal na akong supplier ng firearm, bata pa ako. Ako ang supplier ng firearm dito, hindi ako nanghihingi. Matagal na akong supplier ng firearm, bata pa ako. Get yourself arrested. Sabi ni dating Pangulong Duterte, get yourself arrested. Pastor Apollo C. Quiboloy, isuko mo na daw ang iyong sarili. Isuko mo na kasi. Ay, Pastor, isuko mo na daw pastor ang iyong sarili. Sabi ng iyong best friend. Anyway, pagpatuloy pa natin. This is a free country. If you do not want to go there, get arrested. I'll give him the free choice. Kita nyo mga kababayan. Pastor, ano masasabi mo sa kaibigan mo? Pastor, ano masasabi mo sa tagapagbana mo? Magpahuli ka na daw. Ibig sabihin, magpa-aresto ka na, sumuko ka na. Kasi biruin nyo mga kababayan, ang hinihintay na lang, base sa PNP, sa PNP Davao mga kababayan, ang hinihintay na lang nila is yung arrest order laban dito kay Quiboloy. At kapag dumating na mga kababayan, yung Sergeant of Arms para arestuhin itong si Quiboloy, handa pong tumulong itong PNP Davao, mga kababayan. So maliwanag naman dyan, na yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, na-get arrested, na-get yourself arrested mga kababayan. So, Pastor Apollo C. Quiboloy, much better nga na sundin mo yung payo ng iyong kaibigan na sumuko ka na. Diba? Ang isda na uhuli sa sariling bibig. Ay, sabi pa nga dito mga kababayan na dating Pangulong Duterte, paano nga naman siya manghihingi? Ano po manghihingi ng armas? Mga kababayan, kung siya nga naman mismo yung supplier ng armas. Si dating Pangulong Duterte nagsabi niya na, ulitin pa natin ng isang beses. Hindi natin sinisiraan si dating Pangulong Duterte. Hinihimay lang natin yung mga bidyong lumalabas. Ano po, i-play pa natin. Ako ang supplier ng firearm dito, hindi ako nanghihingi. Matagal na akong supplier ng firearm, bata pa ako. Get yourself arrested. Grabe, no? This is a free country. If you do not want to go there, get arrested. Get arrested, mga kababayan. Pastor!
Ay! Sabi dito, Sir Jake, baka sabihin niya, di ko sinabi yon. Hindi na may tatanggi yan. Napanood na ninyo nakita na nating lahat Ay, maliwanag naman dyan mga kababayan na si Pastor Apollo C.K. Buloy ay pinasusuko na ni dating Pangulong Duterte. At maliwanag naman dyan na itinanggi ni dating Pangulong Duterte na kumukuha sila ng armas, mga kababayan, dito sa Glory Mountain ni Kibuloy. Bagkos, siya pa yung nagsusupply ng firearms, mga kababayan, or netong armas. Hindi ko alam kung sino yung sinusupplyan niya, mga kababayan. Pero maliwanag naman po, sabi dito ni Pastor, na pamula nung bata siya, mga kababayan, nagsusupply na siya ng mga armas. Ano po, at hindi niya kailangan manghingi. Sabi ni Binoy, na hero daw siya laban sa mga komunista. Eto, maliwanag naman ito. Mismong sinabi ni dating Pangulong Duterte yan. Kibuloy, isuko mo na yung iyong sarili. Mismong kaibigan mo, best friend mo, yung nagsabi niyan. So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Kayo po, ano po ang komento nyo, lalo na yung mga team replay, kung ano po yung masasabi nyo, hingil po dito. Sa video na ito mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po ang opinion nyo, hingil po dyan. Ngayon pupunta naman po tayo dito sa next topic natin. Eto, kung matatandaan ninyo, natalakay natin noong nakaraan, yung patungkol dun sa isang pastoral na nagsasalita na kung saan sinasabi ng pastoral na kami, personal, tinuruan kami ni pastor na rumispeto sa lahat ng public official or mga public servant. Maliwanag mga kababayan sinabi yon nung isang pastoral na sila daw tinuruan ni pastor na gumalang sa lahat ng government official, mga kababayan. So ngayon, pakinggan natin itong mga pastoral na nagsasalita against kay PBBM, mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Pakinggan nyo alam ko napanood nyo na ito sa ibang vlogger, pero pakinggan din natin ito mga kababayan kasi ito yung hinahanap ko nung nakaraan Umabot pa nga tayo ng ilang oras sa paghahanap sa bidyong ito. Pero awa ng Diyos, nakita natin. Ano po, so ito, i-play na natin. President BBM, kami mga full-time workers at talagang faithful followers ni Pastor Kibuloy. Ngayon, ginagayin mo si Pastor. Nananawagan kami, bumaba ka na sa pwesto mo kasi you are not worthy sa aming respeto. Pastor Julius man na si Pastor. Kayo ba? Worthy ba kayo sa respeto namin? Naturingan pa naman kayong mga full-time worker ng isang pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos pero ganyan kayo magsalita sa gobyerno? Di ba mga kababayan? Natanong ba nila kung sila ba worthy sa respeto natin? Anyway, pagpatuloy pa natin. Pastor, di ba? Amen. Pero nawala na ng respeto. Amen daw Grabe, nakademonyong ginagawa ninyo kayong mag-asawa. Kapal ang mga mukha nyo. Kapal ang mga mukha ninyo. Grabe. Tapos, kami pa ang niyo sa kingdom na blood, sweat, and tears. Kami mismo hindi papayag sa gagawin niyo dito. Daan muna kayo sa kamay na. May pa ganun pa. Grabe daw yung kademonyuhan na ginagawa ni PBBM at saka nung kanyang asawa, mga kababayan. Sumabat pa yung bulingget yung maliit, mga kababayan. Diba? So ngayon kung makikita ninyo, yan ba yung masasabi natin na mga full-time worker na nagtatrabaho para sa isang pastor, para sa ating Panginoon, mga kababayan? Yan ba yung itinuro sa kanila nung sinasabing Son of God? Kasi mga kababayan, kung yan yung turo nung sinasabing Son of God, walang kwenta yung Diyos na sinusuportahan nun. Kaya pala kung makikita nyo mga kababayan yung mga pahayag nila, taliwas sa nilalaman ng Biblia. Yun pala mga kababayan, ganito pala yung mga pag-uugali nila. Hindi ko naman sila hinuhusgahan. Pero base sa nakikita ko mga kababayan, grabe naman. Eto ba yung tinuruan ni Pastor Apollo C.K. Buloy na rumispeto sa mga government official? Yan ba yung pagrespeto na itinuro ni Kibuloy? Na dapat respetuhin ninyo yung mga government official? Parang baligtad data dun sa sinasabi ng isang pastoral or isang full-time worker dito kay Kibuloy sa KOGC. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Daan muna kayo sa amin. Dito, punta kayo muna sa amin. Tagal na naman handa sa inyo. Tagal nyo. Bumaba na kayo dyan. Kung hindi,
kang babae ka, nagbutod ng tiyan mo, talad ka rin ka namin dyan. Kaya mga kababayan, mga Pilipino, gumising na po kayo. Demonyo na po ang nakaupo sa pwesto ngayon. Demonyo na nakaupo sa Malacanang. Ang First Lady natin, Jezebel na, demonyo na. Wala na po, hindi na po uusbong ang Pilipinas. Pababain na natin sa pwesto. Pababain na natin yan. Nagsama-sama tayo. Sama-sama tayo. Si Pastor ang totoong Hindi kami sasama sa inyo. Hindi kami sasama sa inyo. Mahirap sumama sa may... Diba, tinawag nilang demonyo yung ating gobyerno. Eto, tanong ko lang sa inyo mga kababayan. Medyo seryoso tong tanong na ito. Ano ba yung demonyo mga kababayan? Yun ba yung nagpapahalaga sa buhay ng isang tao? Or yung nag-uutos, mga kababayan, na kumitil ng buhay ng ibang tao dahil sa involve lang, mga kababayan, sa ipinagbabawal na gamot? Saan kayo mga kababayan? Doon sa nagpapahalaga sa buhay ng tao pero mga big fish yung nahuhuli mga kababayan? Or doon sa walang halaga yung buhay ng tao pero mga maliliit lang yung hinuhuli mga kababayan? Or sa saksamaang palad pa nga mga kababayan, maliliit lang yung nahatulan ng kamatayan? Pili nga kayo mga kababayan kung saan kayo doon. Kasi yung administrasyon ngayon nagpapahalaga sa buhay ng tao. Yun ba, demonyo ba ang tawag sa ganon? Yung nagpapahalaga sa buhay ng tao? Yung nakarang administrasyon mga kababayan, talagang pag sinabing war on drugs, ang malimit nating makita yung mga kababayan nating Pilipino na maliliit. Ngayon, ang tanong mga kababayan, sino yung mas demonyo? Wala akong binabanggit na pangalan ha. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. May Amen daw. At saka patriotic sa bansang Pilipinas. Imagine mag-aalay si Pastor ng buhay para lang masave ang country natin. Tayo. Mga bobo. Sayapak kababayan. Mahal na Pastor kasi pure love ang ginagawa ni Pastor yan. BBM na yan. Mga traidor yan. Walang ibang ginagawa yan. Binodo lang Pilipinas. Lahat tayo mga kababayan. Resign BBM! Resign BBM! Resign BBM! Ito, kita nyo, basahin natin yung mga comment ng tao ha. Basahin natin. Mga asawa ni Pastor Kibuloy, ano ba kinalaman ni PBBM diyan sa mga kademonyuhan ni Kibuloy nyo? Kayo ang totoong demonyo. Pastor Kibuloy for president. I'm not up for Pastor Kibuloy, but I'm with him to let BBM resign. Pinagre-resign si PBBM. Didishit to. Kala ko ba religious groups? Mga yan. Ba't di alam ang sinasabi ng Bible? Diba mga kababayan? Ay sorry, yung binasa pala natin kanina, ibang video pala yon. Eto pala yung video mga kababayan. Ibang video pala yung binasa natin kanina, kaya pala may mga happy birthday. Sorry. Ngayon, ito ipagpatuloy pa natin. Yes, agree, resign BBM, mga didishit. Sabi pa dito, yan pala ang tinuturo ni Kibuloy. Sabi pa dito mga kababayan, eto daw, yung 31 na yan, hindi kay BBM lahat yan. Binoto namin yan si BBM dahil kay Sara. Pero, mga kababayan eto yung opinion din ng mga loyalista. Kaya binoto si Inday Sara Duterte dahil din kay PBBM. Anong kinalaman ni PBBM? Biruin nyo mga kababayan sinasabi ng mga to, at saka ng mga alagad ni Kibuloy, ginigipit daw ng gobyerno natin ngayon, etong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero hindi nyo ba naisip mga kababayan, na gaya nga ng sabi ng ating presidente ngayon, yung kaso ni Kibuloy sa ibang bansa mga kababayan, kaso na yon. Wala pa si PBBM, hindi pa si PBBM presidente. Mga kababayan, may kaso na si Kibuloy. So ngayon, anong kinalaman ni PBBM dito sa kaso nitong si Kibuloy? Mga kababayan, hindi ko lang maintindihan kung ano ba yung klase ng pagtuturo mga kababayan na ginawa ni Kibuloy dito sa kanyang mga tagasunod. Kung bakit naging ganito yung mga ugali. Napakasamlang. Sorry for the word mga kababayan hindi lang sila yung pwedeng magsalita ng hindi maganda sa ating gobyerno. Pwede rin natin silang iribat mga kababayan at base sa ipinapakita nilang ugali, talagang napakasamlang. Ano po, yung mga makakapanood nito mga kababayan, kung ano yung sinabi ko, ganyan din yung sasabihin. Hindi itinuturo sa Biblia na maging samlang yung ugali ng isang tao, tandaan nyo yan.
Pero yun yung napakatagal na nito pero ngayon ko lang to nakita. Ano po, eto talaga yung hinahanap ko. Hindi ko talaga makita-kita doon sa TikTok account ko. Hindi ko alam kung bakit. At nung gumamit ako ng ibang TikTok account, mga kababayan, doon ko lang nakita. Ano po, kasi gusto ko talaga itong ipakita sa inyo. Kasi 'di ba gusto nating i-rebut yung sinasabi ng isang pastoral na tinuruan sila ni Pastor Apollo C. Quiboloy na rumispeto sa government official. Pero ito ba yung isang halimbawa ng pagrespeto sa government official, mga kababayan? Ngayon, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan, mga kababayan. Ano po, pupunta na po tayo dito sa next topic po natin. Eto, yan. Eto yung isa rin balita na nakita natin na kung saan, mga kababayan, eto yung sinasabi natin noong nakaraan, nababasa lang natin sa article, pero meron pala po, mga kababayan, na mismong video na magpapatunay na may isa pala pong babae na nawala ng bahay dahil kay Quiboloy. Ibig sabihin, narimata yung tahanan dahil dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ngayon, mga kababayan, panoorin po natin itong nakita natin na balita. Galing naman dito sa account ni Senator Risa Hontiveros. Pero partida, mga kababayan, na etong babaeng nagsasalita, binanggit dito yung pangalan. Si Nanay Reynita. Ano po yung kanyang pangalan? So eto, pakinggan po natin. I was convinced by there's one of the youth leader, she already passed away, si Michelle Rosete. Yun isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Pastor Quiboloy before. So siya yung nag-convince sa akin to be involved in the youth. And I attended like a month of youth camp in Davao City. So I left my work, I left my family, I left everything. I mean, the whole life I had. Grabe! And my ministry, diretso siya nagiging logistics. Logistic means like you're selling stuff na nandun ka sa daan. Dinala kami doon sa biruin nyo, mga kababayan, na ito ko titingnan nyo. Nung may nag-recruit sa kanya, iniwan niya yung kanyang pamilya, iniwan niya ang kanyang trabaho, iniwan niya yung kanyang buhay, lahat, mga kababayan. At nagulat siya, mga kababayan, nung pumasok na sila dito sa KOGC nitong si Quiboloy, talagang ginawa silang parang trabahador. Sabi pa nga dito, dinala kami doon sa Maynila. Anong ginawa sa Maynila? Pakinggan natin. Maynila. I think it is still fresh to me, like 3 to 4 jeepneys kami by land. And we have no idea kung ano ba yun, human traffic kung ba, because we were so young. I was young at like 15, 16. So there's no other life outside the world, this kind of life. So yun nangyari, yun, tinda kami ng tinda. And then kalaunan, naging palalim na ng palalim yung ministry ko. Pinagkakatiwalaan na ako to handle an area. Like area na may mga members. Like, apart from selling stuff, you know, very heavy stuff like every day. In the night, you were asked also na magpunta sa fishport. So, yung magbuy ka ng maraming isda. And you distributed it to all the members and then you sell it during the morning time. And from 1987 to 1980, it was long enough for me until I realized that I feel so tired. Like, it never got so relaxed. Mapapagod ka talaga. Kasi isipin mo, mga kababayan, kung ikaw ba naman, yung sinalihan mo, religious group, mga kababayan, tapos ang ending, ang pinuntahan mo pala, uutusan kang magtinda. Mga kababayan, natuutusan ka ng kung ano-ano. Ano pa, parang sa madalit salita, ginawa kang katiwala, ginawa kang katulong. Mga kababayan, kahit sinong tao mapapagod talaga. Mga kababayan, at maiisip na parang baliwala or nasa sa pawala yung buhay niya at yung napupuntahan niya, mga kababayan. Kasi biruin nyo, wala daw kapanatagan, walang relaxation, mga kababayan, dito sa nangyayari sa kanya nung naging member siya ng KOGC. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. And sa isip ko, parang kailan ba matatapos yung operation namin. So na nangyari na yun na parang 1998, lumabas ako. Paano po kayo napunta sa Singapore? I have a job and I decided to work here kasi nga yung galing ako sa Manila noon, life is not so good. So, right after nalalaman nila nandito ako, they never stopped like
fellowshipping me para bumalik sa kanila. Oh. And then, right after na nag-decision ako because I thought, my brother kasi and sisters is still full-time worker sa loob. He keep on telling me na yung buhay mo is magiging kasi nga, nasa labas ka, you turn your back, you turn your commitment, ganon. So, parang na-convince nila ako na bumalik. So, 2016, bumalik ako. Right after na nag-decision ako na bumalik ako, they asked me to pay first like $500 Singapore dollars. And then, so, $500 Singapore dollars, it was like 25 mil, mga kababayan. Nung bumalik daw siya, parang hiningan siya, mga kababayan. Nabayad na 25,000. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. You're like 1 month salary when you count that time. Decided na talagang, okay, I commit again. Go in the ministry. They again asked me like 2,000 Singapore dollars. And so I did it. And on top of that, you know what? Magkano yung 2,000 Singapore dollars, mga kababayan? Nasa 100K? Pakitama na lamang po ako, mga kababayan, kung ako po ay mali. Nasa 200K ba? Yung 2,000 Singapore dollars, mga kababayan. Comment below nga, yung may mga alam, mga kababayan. Nasa 200,000, nasa 100,000, mga kababayan, yung 2,000 Singapore dollars. So parang nadalihan din siya noon. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Nila akong leader for some kind of like work. Ano trabaho niyo dyan? What do you do, ma'am? Domestic worker. I have to give them like my earning of 200 Singapore dollars. On top of that, apart from giving your 10% of your income plus the offering. And when you become really committed, when they say that you are very committed in giving, they will make it like, you turn it around. Like, your tithe is going to be 90%, not just 10%. Because they said, tithe is the seeds. Grabe, no? And then the offering is the land that you have to sow. So the more tithes you will give, the more blessings you will get. So, because of that, I lost my house because di na ako makagbayad na aking bahay ng mortgage and everything. And I owe a lot because has never been stopped of the giving. Yung bahay niyo po na nawala, sa Pilipinas po yun? Sa Pilipinas kasi hindi ko na mabayad ang mortgage ko. They're too much. But actually, I know everything there dito sa Singapore that they're running illegally here dito sa Singapore. Can you tell us a bit more about that? Yung sinasabi niyong illegal businesses sa Singapore. So dito sa Singapore, you can only work based on your visa, based on your IC. You're not supposed to be working beyond that. Otherwise, it's illegal. So I found out that nagpadala siya dito ng mga full-time workers. But then, it's not in a legal way. But to make it legal, ang ginagawa nila is nagbabayad sila ng tao na kada rito sa Singapore to stand for them as an employer. In that way, every worker, they can go house to house every day, like from morning until night. So parang ang nangyayari pala, etong si Pastor Apollo C. Quiboloy dito sa Singapore, mga kababayan, parang nagbabayad ng isang tao, natatayo bilang employer, mga kababayan, at magsisilbing bilang employer nung mga ipinapadalang full-time worker nitong KOGC, mga kababayan. At hindi lang yon, eto pinatutuhanan ni Madam na siya mismo ay nawala ng bahay sa Pilipinas kasi nga hindi na siya nakakabayad ng mortgage dun sa bahay, or baka yung monthly, mga kababayan, hindi niya na nababayaran kasi nga napakalaki na nung binibigay niya dito sa KOGC. Napakaliwanag naman po, mga kababayan, nung sinasabi po dito. And then yung binabanggit niya na illegal, yun pala yung may isang employer para kung sakaling bumagsak or babagsakan ng mga full-time worker na magtatrabaho dito sa Singapore, mga kababayan, para makapag-provide ng pera, dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ano pa ipagpatuloy pa natin? Grabe. So that mas maraming pera yung maliligo nila. So, it's illegal kasi nakahanap yung fake na employer. Saan po nila yan nakukuha? Yung mga dummy employer.
Actually, they're very good at that. There are some people that will allow that, right? It's because of money. Ah. They just allow that to take the money and to stand for like an employer. For example, they go to work like three places in a day. They can earn money like for one person just like more than $200 in a day. And how many workers does he have? Many, every single day. And on top of that, they're living in one apartment here. We also use the name of one of the old homes here. Oh. Kasi pag nalaman ng mga tao na, oh, you're doing this for the old people, so they will give more money. But which in fact, actually, we only remit a tiny bit and everything. With the rest of the money will go to the city to Kibuloy. Yon, putulin na natin dyan mga kababayan. Maliwanag naman kung saan napupunta yung pera dito sa Davao kay Kibuloy. Mga kababayan, ito akong iisipin yung mabuti. Ano po, may isang employer na tatayo doon na babagsakan ng mga full-time worker. At let's say, sabihin natin, yung isang full-time worker kumikita ng $200 or $200 mga kababayan. Let's say, sabihin natin ganon. Biruin nyo, kung marami palang mga full-time worker nitong KOGC ang napupunta dito sa Singapore, mga kababayan, at kumikita ng 10,000, let's say, sabihin natin sa isang linggo, napakalaki pala po ng kinikita at napapapuntang pera dito kay Kibuloy sa Davao. Diba mga kababayan, biruin nyo isipin yung mabuti. Sila yung mga nagpapakahirap at nagpuprovide ng pera para kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Tapos si Pastor Apollo C. Kibuloy, sitting pretty lang mga kababayan, magsasalita lang ng konti tungkol sa Biblia, proud na yung mga members. Hindi pagmamahal sa tao yung ganyang gawain mga kababayan Pagpapahirap sa mga kababayan nating Pilipino yan. Katulad nito nga nagsasalita, nitong si Nanay Reynita, na kung saan ito pala ay nawala ng bahay dahil nga sa sapilitang pagre-remit mga kababayan. Diba? So ngayon, napakaliwanag naman po na may isang patunay, na may isang nanay or isang tao na nawala ng bahay dahil sa malaking pagre-remit dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ano po, dito sa kanilang kingdom, mga kababayan. At yung ginagawang ganyan, taliwas sa mismong sinasabi ng Biblia. Ano po, napakaliwanag naman mga kababayan. Kasi pang-aabuso na po yan, pang-aapi na po yan sa mga kababayan natin Pilipino. Yang ganyang klase ng pagtrato at ganyang klase ng gawain. So ngayon mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa isang taong nagpatunay, mga kababayan, na nawala ng bahay sa Pilipinas dahil sa sapilitang pagre-remit dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo dyan.